So, hello mga kulitshop, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, so lumabas na po yung haring araw at medyo makulimlim lang po ang panahon. Alright, so dito naman po tayo sa ating Altis at meron na naman po tayong i-repair. Itatry i-repair sa ating Altis. Alright, so kung mapapansin nyo guys, start natin yung sasakyan, ano? Yan, pag start ng sasakyan guys, etong parking sensor nya, hindi siya naka-on. So try nating i-on guys. Yan. Yun, may beep. Alright, so may beep siya. And then every time na siya ay aking i-reverse, ayan, kung mapapansin nyo, yung mga sensors nya nag-response dahil dun sa mga tatamaan nya. Pero itong sensor na to, ayan o, steady lang siya. Ayan. Then, ayan. So yun ang problema nya guys. Yan, patayin ulit natin, buksan ulit natin. Yun. Yun, and then pag ni-reverse natin, hindi siya nagpa-function, no? Nagbi-blink yung tatlo ng mabibilis kasi parang may tatamaan sila. Kasi yung parking natin, guys, is ayan. Malapit lang, and then dun sa likod, ayan, mamaya makikita natin, malapit na siya dun sa pinaka dingding namin, ano. Kaya pagka binuksan natin to, ayan, sila lang yung nagpa-function, tapos ito, iba yung blink nya. Ayan. 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 Try natin na gawa ng paraan. So mapapansin nyo guys, ayan, malapit na kasi siya sa gate, kaya tumutunog yung mga sensors sa harapan. And then, dito sa likod, ayan, malapit na rin siya. Ayan, kaya tumutunog yung mga sensors. Pero yung sensor dito, yung pinaka likod niya, ito yung hindi gumagana. Ayan, yun yung hindi gumagana. So try natin na tanggalin yung sensor. Actually tinanggal ko na siya, tapos nilagyan ko ng contact cleaner yung connection kasi baka madumi lang kaya hindi siya nagpo-function. Pero wala pa rin nangyari, ganun pa rin. Parang di-disconnect siya dun sa mismong parking sensor natin, ano? Hindi siya nagpo-function ng tama. Pero bago ko ipakita sa inyo guys yung gagawin natin sa pag-repair doon, yung ating way or yung ating gagawin na way para ma-fix yung error na yon. I-share ko muna sa inyo tong binili ko from PH Advanced Auto Shop. Ayan. Nagkakahalaga ito ng 258 pesos. Nabili natin to sa 1111. Ayan. Sasabay ko na ng video para pagbukas. So, malapit na kasi tayo ring mag PMS. Ayan, kaya bumili na tayo nitong, kung makapapansin nyo yung itsura nya, medyo mahuhulaan nyo na kung ano to. So, bumili tayo dati nito. Nagpalit tayo dahil hindi natin alam yung kung napaltan ba ng kapatid ko yung ating gamit sa sasakyan, kaya tayo ay bumili ulit ng element na cabin filter kasi sa pa 10,000 na siya. Ayan. So isasabay na natin yung pagpapalit nitong cabin filter na to. Pero itong cabin filter na to, kung mapapansin nyo, ay ayan, yung nabili natin dati is plain na puti lang siya. Ito medyo kakaiba siya kasi medyo may mga black. May mga black siya. Ito kasi ay charcoal.
So mas mahal ito compared doon sa binili natin dati na plain lang na puti. Ito kasi charcoal. Yan. So di mo natin bubuksan, pinapakita ko lang sa inyo kasi nga gagamitin natin to pag tayo ay nag-change oil na. Sasabay natin sa change oil na ng ating Altis. So ayan ang kanyang part number 87139300040. And then syempre kasabay nito bumili na rin tayo. Bundle kasi ito eh. Kung hindi ako nagkakamali, yung hindi charcoal nito ay nasa wala pang 200 pesos. Ito naman 258 pesos. So dahil nakuha ko siya ng 11.11, discounted siya. So ito naman para dun sa air filter element natin, ang kanyang part number 178012150. So pareho lang to guys nung in-order natin dati. Ayan. Denso Toyota, ayan, na filter. Ayan. So kasi nga 10,000, magka 10,000 na yung after ilang months, para almost a year, magka 10,000 na yung ating sasakyan. So mag-change oil na tayo, malapit-lapit na. Yan, nag-ready na tayo. So since sale naman siya, kinuha na natin. Yan, so para makuha na natin ng video, ayan, naglatag na ako. Tapos meron tayong flashlight para makita nyo yung gagawin kong pagtanggal dun sa parking sensor. Sana makita. So yung parking sensor na tinutukoy ko is ayan, sa part na yan. Ayan, oh. Ayan. So sabi ko nga, inano na natin yan, kinalas na natin, and then chinek na natin kung ano yung problema. So para makuha natin siya, medyo alangan kasi dito sa part na to, hindi natin makukuha, dudukot dito tayo sa isang part. Ayan, dito tayo dudukot ng sensor. Yun. So para madukot naman siya, meron kasi itong clip, ipe-press natin to, press, and then tsaka natin siya huhugutin. Ayan, para matanggal yung pinaka wiring niya. And then dito meron siyang clip sa gilid, tapos meron siyang clip doon sa ibabaw. So para matanggal yon, ipe-press natin to. Press natin to, ayan, no? Pe-press natin yan, yung lever na yan, tapos huhugutin natin siya dahan-dahan para hindi maputol. Ayan, tapos press din dito sa kabila, sa taas na part, meron siyang parang pinaka-clip niya, so press din. Ito, pe-press din naman natin to. Yun, mahuhugot siya, matitira yung pinaka-housing niya sa bumper. Then ito yung ating sensor. Yan. So dito natin siya makukuha, galing sa ilalim nung sa may tire part, no, bumper sa likod. So tara, tingnan natin. So ito yung parking sensor natin guys. Ayan, original Toyota Denso. Ang part number niya is 893413380. So siya yon. So naka 6 pin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pin siya. So ang ginawa ko dito, nisprayan ko na to ng contact cleaner as well as yung kanyang plug, socket plug niya dito. Then hindi pa rin siya nagawa, nung una kasi, kung mapapansin nyo dun sa video, sa unang part ng video natin, ang tunog niya is tutut, 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 ganon ang tunog niya. Pero noong bago ko siya gawin, na spray ng contact cleaner, isang mahabang beep siya, ganon. Kaya pinapatay ko yung switch ng parking sensor natin, siya nakapatay.
So, nung tinesting ko siya, yun nga, may mga mahabang tunog siya na nakakairita, kaya lagi siya nakapatay. Then, tinry ko nga na sprayan yung contact niya ng contact cleaner, nakailang spray ako. Tapos, ang nangyari is, ang tunog na lang niya is yung toot toot, toot toot. Ganun na lang. Tapos, biglang mawawala na yung tunog niya. After siguro mga 6 beep. After 6 beep, mawawala yung tunog niya. Pero pag meron kayong matatamaan sa likod ng part na to, ng parking sensor na to, hindi siya gumagana kasi ang ginawa ko noon, pinatayo ko yung anak ko dun sa may parking sensor. So dapat tutunog siya na parang magbibip warning siya na merong tatamaan or merong dumadaan dun sa part ng parking sensor. Pero dun sa left side, dito nga sa part na to, wala siyang tunog. Yan, hindi siya tumutunog. Unlike dun sa harapan na dalawa at saka dun sa likod na right part. So, ang problema nito guys, nakita ko na. So, eto guys, nung first time ko siyang hinugot, no, hinugot ko yung parking sensor. Pag hugot ko, naiwan to. Ayan. So, syempre, kung ito naman ay nakadikit talaga, pag hinugot ko siya, matigas. Hindi siya mahuhugot basta-basta. No? Lambot siya, dire-diretso siya nahugot. Sabihin naka-disconnect yung yung white part na to dito sa sensor niya. So putol na yung connection. Kaya yun ang medyo tingin ko na dahilan kung bakit hindi siya nakaka-sense ng mga matatamaang bagay. Ayan. Kaya naman naghanap ako syempre sa Lazada ng parking sensor din. Ayan. So, ang dami kong hinanap guys na parking sensor at ito yung nakuha ko. 375 pesos. Meron nito tigwa 1,000, 500, 800, 600, 200 and ito nga yung 375. Ito from Little Mike Mall. Si Last Mall. So, alam naman natin pagka Last Mall, authentic yung product na kanilang ibinibigay. Ha? Kaya sa madami kong shop na nakita, itong si Little Mike mo lang ang Last Mall. Yung iba, mura, pero hindi Last Mall. Tapos yung iba naman, sobrang mahal, nasa 1,000. Yung original niya, nasa 1,500 yata. Parang ganun. Ito, replacement lang to, 373 pesos. Tapos from China, pero dumating siya is mga 1 week. Almost 1 week bago dumating. Okay, so try natin buksan. So kasabay ko siyang in-order guys, 11-11 kasabay nitong ating filter. Tapos ito nag-take ako ng risk. Baka kasi magawa natin ng paraan na ikakabit na lang no yung sensor. Yan. Okay, so sensor ultrasonic yung pangalan niya. Kalagay naman Toyota Genuine Parts. Pero ang part number niya is 89341-6070CO. Ito 89341-33180. So nung una nagda-doubt ako kung kukunin ko siya kasi nga magkaiba sila ng part number. Pero dahil sa paghahanap ko ng mga parts sa Lazada, meron akong nakita na isang item na ganito din, siguro yung tigor 200 pesos yata yun. Tinignan ko yung kanyang part number. Marami siyang OEM part number. Na tulad nito, ito yung part number niya. Tapos kasama doon sa OEM part number, yung original part number nito, yung 89341-33180. Ayaw ko pa sanang bumili nung una kasi nga baka hindi sila tulad o hindi sila mag-match. Pero ayun nga, upon researching, pwede silang mag-interchange, no? So, galing sa Little Mike Mall. Tingnan natin kung magkapareho nga sila. Ayan. So, ito, kulay black. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ayan yung itsura nila. Ayan. Halos pareho din naman. Denso, Japan, 62. Ito, 202. Pero palagay ko ito, hindi siya yung original talaga eh. Original lang. Tapos, ayan, sa gilid, ayan, pareho.
sa likod. Ayan. Ito black lang ang kulay niya. Ito puti. Wala kasing puti na available eh. Merong ibang shop may available na puti, tigto 200 pesos. Kaya lang, hindi nga siya last mall, kaya hindi ako bumili. Hindi ko tinake yung risk na pagbili. Then, ito naman. Ayan. So, almost tulad din. And then, yung pin. Ayan. 6 pin din sila pareho. Ayan. So, hopefully, pag kinabit natin yung parking sensor na to, ay gumana na siya. Pero yung iba kasi, ang sabi, pagka hindi siya gumana, more or less, dapat siyang i-reset through scanner. So, kailangan mai-reconnect siya through the scanner. Ayun. Pero, yun, malalaman natin kung gagana nga siya. Kung hindi, edi baka kailangan natin ng scanner. Pero, try din natin kasi baka naman, pag kinonect na natin siya is gumana siya. Then, itong isa, itatabi natin for reference. So, ayan, dukutin ulit natin yung pwesto niya. Ayan. Kailangan nyo lang medyo mahaba-haba yung kamay. So, ayan guys. Susuksok na natin dito sa pinaka-housing niya. Ayan. Sana kumasya. Yun. Pasok naman siya. And then, itong connector. Yun. Then, tatry natin kung same pa rin ba yung maging effect niya dun sa ating parking sensor switch. Okay, the moment of truth. Start natin. Yun. Yun. Makapasin nyo guys, wala na yung blink na yung toot 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 toot. Kanina, no? Patayin natin. Okay. Oh, wala na. Wala na yung error. Okay? Tatry naman natin na i-reverse kung magpa-function siya. Ayan. Nagpa-function na siya. Malapit na siyang mabangga. No? Ayan, gumagana na yung parking sensor natin. Nag-click na siya. Ayan. Okay. Ayan. Yan yung mababanggaan. Yan yung nakalapit eh. Yan. So, ang ginawa ko lang is itinusok ko lang mabuti yung socket niya. Alright. So, solved na ang problema natin dun sa parking sensor ng ating sasakyan. Alright. So, siguro pa may nabagyan naman ako pakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye!